Gumawa kami ng panibagong walis tingting dahil pudpud na yung ginagamit namin dito sa kubo at nagluto rin pala ako ng paksiw na matang baka at ang ginamit ko nga na pang-asim ay ang kasoy. Dito sa amin sa bundok, hindi na namin kailangan pa na bumili ng walis tingting sa palengke kasi meron kaming pinagkukuhanan dito na pwedeng gawing walis. Medyo masukal nga lang dito sa pinuntahan namin at kailangan pantabasan kasi matagal na talaga to na hindi nadadaanan. Ang tawag sa puno na to dito sa amin ay irok at yung dahon nga nito ang kukuhanin namin at yun nga ang gagawin namin na tingting. Yung iba ang ginagamit nila na pangwalis ay yung dahon ng nyug pero kami dito sa bundok mas gusto namin to kasi mas matigas to kumpara dun sa dahon ng nyug. Ito na yung puno ng irok na nakita ko na pinakamababa dito sa bundok kaya ito yung pinagkuhanan namin kasi yung ibang puno talagang matataas na at kailangan pang akyatin. Diretso na rin pala namin to na hinila papunta dito sa kubo at pagkarating nga namin ay agad-agad nagkayas na rin ako para makapagsimula na. Medyo marami-rami din pala yung kakayasan namin ngayon kasi yung pinutol namin kanina ay 3. Pero sa tingin ko kakaunti lang yung makukuha namin dito kasi marami ang mga maliliit at hindi na namin kukuhanin yun. Ang kukuhanin lang namin ay yung mga mahahaba. At ganito nga lang karami lahat ang nakayas namin. Iisang bigkis lang pero medyo malaki-laki. At sa tingin ko nga medyo matagal-tagal to bago mapudpud kasi nga marami makapal. At fast forward nga tayo, kinabukasan, umakit ulit kami dito sa taas ng bundok. At pagkarating nga dito sa kubo ay namitas muna ako ng mga bunga ng kasoy kasi marami na namang mga nahinog. Dito nga sa ilalim ng puno ay marami akong nakita ng mga hinog na nalaglag na pero hindi na pwedeng kuhanin yung bunga niya kaya ang kinuha ko na lang dyan ay yung mga buto. Ang pinakamasarap kasi dito sa kasoy ay yung buto niya kaya iniipon namin at kapag ka marami na nga ay iniihaw namin. At dahil nga napakainit kaya naman iisang puno nga lang dyan yung pinagpitasan ko at siguro sa mga susunod na araw na lang yung ibang puno. Dito rin pala kami ngayon kakain ng tanghalian kaya yung mga kasoy na pinitas ko kanina ay gagamitin ko yon na pang-asim sa lulutuin ko na paksiw na isda na matang baka. Nagsaing na din pala muna ako at hindi ko nga alam kung ilang gatang tong isasaing ko kasi si mama ang nagbalot ng bigas na to paakyat dito sa taas ng bundok. At nung nakapagsalang na ako ng sinaing, inasikaso ko naman tong kasoy na pinitas ko kanina. 4 na piraso lang pala ang gagamitin ko na ilalagay mamaya sa lulutuin ko na paksiw. Pagkatapos kong hugasan ng maayos at tanggalin yung kanyang mga buto, ginayat ko naman siya ng hindi naman ganong kaliliit. Pagkatapos niya, nilagay ko na rin kaagad siya lahat dito sa may kawali at kasunod na nga rin dyan yung mga isda na matang baka at nilagay ko na nga rin dyan yung mga ricado na sibuyas, bawang at saka luya. Naglagay din pala ako ng kaunting paminta, asin at saka mantika. Meron din ako nilagay na isang basong tubig, hindi ko lang naipakita. Luto na rin yung sinaing ko kanina kaya naman hinango ko na nga at nilagay muna dito sa may pinakang gilid para mas mainin pa. At sinalang ko na nga rin dyan yung lulutuin ko na ulam namin ngayon tanghalian na paksiw. Alalay lang din sa apoy ang ginawa ko dyan at siguro niluto ko siya dyan ng mga kalahating oras at pagkatapos nga nun ay eto na yung kanyang itsura. Naiga na siya at yung kasoy ay hindi na makita kasi nga nasa pinakang ilalim pa. Pero alam nyo ba yung kasoy dyan yun yung nagustuhan namin kasi nga ang lasa niya ay para siyang taba ng baboy. Hindi rin pala namin lahat naubos yan at yung iba nga dyan ay inuwi na lang namin sa bahay. So yun lang for today's video. Thank you for watching!